the gospel preach while here I'm living. I made you feel upon the mountain top so high, while in this valley all Satan is deceiving. Then I fear the time to come for me to die. There'll be shouting on the hills of shining glory when I leave this world of sin and joy and strife. I will be with Christ my Lord to tell the story of His gift to me for my eternal life. With you till we meet again, by His counsel's guide uphold you, with His sheep securely fold you. God be with you till we meet again, till we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet. Till we meet, till we meet. God be with you till we meet again. God ay pumigit ay manalangin ang magbanal. Maraming po salamat po Diyos sapagkat kami po ay muli sama-sama po ngayon at ito po ay amin po itong Panginoon na ginagawa o Diyos para po sa inyo, para po sa inyong kalwalhatian, kadakilaan po o Diyos sa aming pong kalagitnaan. Maraming po salamat sa inyo pong pangunguna, sa inyo pong pagtuturo sa amin. Salamat din po Diyos sa kalusugan, kalakasan po at kasiglahan na inyo pong ipinagkaloob sa amin, Lord God. Salamat din po Diyos sa mga katagumpayan, Panginoon, sa mga katugunan ng aming mga panalangin po Diyos, na patuloy niyo pong dinidinig, Panginoon, O Lord God. Salamat po na marami at tuloy nga po, Panginoon, na wala kang katulad sa aming mabuhay. Kayo po ang Diyos na hindi po nagbabago. Kayo po ang Diyos na may-ari po ng aming mabuhay, Lord. Kaya, Panginoon, wala pong dahilan para po hindi kayo namin paglingkuran. Ang mahalaga po, Diyos, ay amin po magawa ang inyong kalooban, ang inyong nais po sa aming mabuhay, Lord God. Panginoon, anuman po ang inyong nakakita ang karumihan sa aming mga puso, nawa kami po inyong pakalinisin, Lord, ng inyong kapangyarihan. Panginoon, salamat po na marami at nawa sa amin pong pagsamba pong ito, patuloy mo kaming busugin ng inyong pong mga salita at ganyan po Diyos, kami po, Panginoon, inyong pong pagpalain at nawa i-comfort po ang base sa amin, Panginoon, ng inyong mga aral o Diyos at punuin niyo rin po ang aming mga puso ng kagalakan po sa inyo, Lord God. Salamat po na marami at patuloy po namin, Lord God, pinapatiwala po ang inyong mga aral, ang pagkilos po nawa ng Banal mong Espiritu, ang siyang patuloy po na amin pong maranasan sa umaga po ito. Salamat po na marami at patuloy niyo po nawa, O Diyos, kasagapanan ng inyong panglingkod na magbahagi po ng inyong mga salita, Panginoon, at patuloy po na kayo ang siyang maluwalhati at madakilang po, O Diyos, sa aming kalagitnaan, O Lord God. Salamat po na marami, O Lord, at patuloy po namin pinapasalamatan at patuloy po namin dinadakila ang inyo pong pinakamataas na pangalan, Panginoon. Kaya, Panginoon, patuloy nga po kayo ang siyang manguna sapagkat tunay nga po na kung wala po kayo sa aming mabuhay, Lord, ay wala po kami magagawa, O Lord God. Salamat po sa inyo lamang po, Lord, ang lahat na karangalan at kaluwalhatian sa pangalan po ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Muli pa Panginoon. Sa aklat po ng Genesis chapter 19, verse 1 up to verse 20 po tayo, mga kapatid.
Sa wikang banyaga po sa King James Version, salitan po tayo, Genesis chapter 19, verse 1 up to verse 20. Ako pong mauna mga kapatid. And there came two angels to Sodom, even and Lot sat in the gate of Sodom, and Lot, seeing them, rose up to meet them, and he bowed himself with his face toward the ground. And he said, Behold now, my lords, turn in, I pray you, into your servant's house, and tarry all night, and wash your feet, and ye shall rise up early, and go on your ways. And they said, Nay, but we will abide in the street all night. And he pressed upon them greatly, and they turned in unto him, and entered into his house, and he made them a feast, and did bake unleavened bread, and they did eat. But before they lay down, the men of the city, even the men of Sodom, compassed the house round, both old and young, all the people from every quarter. And they called unto Lot, and said unto him, Where are the men which came into thee this night? Bring them out unto us, that we may know them. And Lot went out at the door unto them, and shut the door after him. And said, I pray you, brethren, do not so wickedly. Behold now, I have two daughters which have not known man. Let me, I pray you, bring them out unto you, and do ye to them as is good in your eyes. Only unto these men do nothing, and therefore came they under the shadow of my roof. And they said, Stand back. And they said again, This one fellow came to sojourn, and he will needs be a judge. Now will we deal worse with thee than with them. And they pressed sore upon the men, even Lot, and came near to break the door. But the men drew forth their knives, and pulled Lot from the house to them, and shut through the door. And they smote the men that were at the door of the house with blindness, both small and great, so that the weary themselves should find the door. And the men said unto Lot, Hast thou here any besides thy son-in-law, and thy sons, and thy daughters, and whatsoever thou hast in the city, bring them out of this place. For we will destroy this place, because the cry of them is waxen great before the face of the Lord, and the Lord hath sent us to destroy it. And Lot went out and spake unto his sons-in-law, which married his daughters, and said, Get ye out of this place, for the Lord will destroy this city. But he seemed as one that mocked unto his sons-in-law. And when the morning arose, then the angels hastened to Lot, saying, Arise, take thy wife, and thy two daughters, which are here, lest thou be consumed in the iniquity of the city. And while he lingered, the man laid hold upon his hand, and upon the hand of his wife, and upon the hand of his two daughters. The Lord being merciful unto him, and they brought him forth, and set him without the city. And it came to pass, when they had brought them forth abroad, that he said, Escape for thy life. Look not behind thee, neither stay thou in all plain. Escape to the mountain, lest thou be consumed. And God said unto them, Oh, not so, my Lord. Behold now, thy servant hath found grace in thy sight, and thou hast magnified thy mercy, which thou hast shown unto me in saving my life. And I cannot escape to the mountain, lest some evil take me and I die. Sabay-sabay po tayo sa verse 20. Behold now, this city is near to flee and It is a is a little one. Let me escape thither. Is it not a little one? And my soul shall live. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Tayong lahat po umaga ay dadako po tayo sa ating pag-aaral at napakahalaga po yung aral po ng ating Panginoon na atin pong pagnilay-nilayan ngayong umaga at katulad po nung last Sunday, no, na atin pong pinag-aralan po mga kapatid, yung tungkol po sa buhay ng Maninuwe. Ngayon po ay pag-aralan naman natin yung buhay po, no, ni Lot.
ating topic po, God destroyed the Sodom and Gomorrah. Okay? So, bakit po ba lagi natin itong binabahagi? Ito po yung mga karanasan ng mga lingkod ng Diyos during the time. Kasi po, ito po ay isang halimbawa, isang ehemplo po ito, no, sa buhay po natin, na kung saan po ay napakarami pong aral na dapat po nating makuha o makita, no, sa atin pong paglilingkod na ito, at atin din po makita yung tinatawag po na soberano po ng ating Panginoon Diyos. Okay? Pag sabi soberano, ibig sabihin kapangyarihan po ng ating Panginoon, na kung saan po ay atin pong matunghayan po ngayon makita kung paano po ba ginunaw po ng Diyos yung Sodoma at Gomorrah. Kaya ang ating paksa ngayong umaga, God destroyed the Sodom and Gomorrah. Okay? So, ito po ang Sodoma at Gomorrah, isa po itong napakalaking lugar na kung saan po ay malapit po ito sa Dead Sea ng Israel. No? At ang like a river, attended my way. When sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. Pangwakas po na panalangin sa ating Panginoon, Amang Banal, marami pong salamat o Diyos sa inyo pong mga salita, Ama, na nagbigay po sa amin ng encouragement, nagbigay po ng hamon sa buhay po namin, na kung saan o Diyos ay dapat po namin paniwalaan ang inyong sinasabi sa inyong pong mga salita, sapagkat tunay na po na kayo ay totoong Diyos, tunay na Diyos, soberanong Diyos, punong-puno na pag-ibig na Diyos, may-ari ng aming mga buhay. Napakabuti mo, Lord, sa amin. Salamat sapagkat dinala mo kami sa tunay, sa totoong paglilingkod, na dati kami, O Diyos, ay maraming mga bagahe sa buhay. Subalit, dahil po sa inyong kapangyarihan, dahil po sa inyong biyaya, inyo po, O Diyos, tinanggal, inalis, Panginoon, sa amin. Kaya ito po ngayon, kami patuloy na naglilingkod po sa inyo. At tunay na po na kayo ang Diyos na mula noon pa na aming pinilingkuran. Tunay po na kayo po ay subok na Diyos. Aming naranasan, Lord God, matinding mga problema sa mga pagsubok sa buhay. Subalit, Panginoon, kahit kailan hindi po kayo nagkulang
Diyos na Espiritu at katotohanan. Hindi namin nakita, subalit aming naramdaman sa aming mga buhay. Ang inyong pagkilos, ang inyong paggabay, ang inyong patnubay, ang inyong pagkalinga sa amin. Higit at sa higit pa, Panginoon. Kaya walang dahilan, Lord, na hindi ka po namin paglingkuran. Walang dahilan na hindi ka po namin purihin, dakilain po't sambahin. Kayo po ang Diyos mula noon, ngayon, at mapakailanman. Kayo ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Hanggang ngayon, hanggang sa walang hanggan, kayo po ay Diyos. Salamat po. Sapagkat kami po'y inyong tinuruan, inyong kinilos, inyong inilagay sa tunay at totoong paglilingkod. Salamat sapagkat ang bulag namin na pananaw, Panginoon, ang bulag namin na kaisipan, ang bulag namin na paniniwala, inyo pong binigyan ng liwanag sa aming paglilingkod na ito. Salamat po sa inyong pagbago sa amin, Lord. Salamat po sa inyong pagtuturo, sa inyong pangunguna. Salamat sa inyong mga biyaya at pagpapala, Panginoon. Wala kang katulad, O Diyos. Panginoon, amin pong dinadalangin ko sa inyo na nawa pangunahan niyo po ang bawat kapatid na narito. Maging po ang mga kapatid na nasa virtual worship, Lord. Kami po nawa ay patuloy niyo pong buklurin ng inyong kapangyarihan. Na sa araw-araw po naming buhay, O Diyos, kami po ay lumalakad na ayon po sa inyong kalooban. Patuloy mo kami lahat iingatan, Lord, na hindi lamang sa araw na ito, kundi sa araw-araw po naming buhay. Kami po inyong gabayan, turuan, at pangunahan, O Lord God, sa amin pong ginagawa sa araw-araw, O Diyos. Kayo po ang siyang patuloy na malalhati, madakila, Panginoon. Salamat po na marami. Likhaan mo kami ng isang bagong puso. Likhaan mo kami, O Diyos, ng isang malinis na puso. Sa araw-araw po namin po. Tulungan niyo po nawa kami, Panginoon, sapagkat kung wala po kayo, ay wala po kami, Lord. Kayo po nawa ang siya magpala sa bawat isa. Mga pangailangan namin sa araw-araw nawa, kayo po ang siya mag-provide. Sino man sa amin may karamdaman, may sakit, nawa, bigyan mo po ng kagalingan, O Lord. Nawa kami pong lahat ay inyo po i-convert sa inyong mga aral ng aming mga pananaw. Ang aming pananampalataya ay tunay nga po na lubusang maging masigla, maging matatag, at patuloy po na lumalago. Salamat po sa mga katotohanan
Pangunahan niyo rin po, Panginoon, ang aming pong mga mahal sa buhay sa iba't ibang lugar, iba't ibang dako. Patuloy niyo po naman silang gabayan, ingatan, pagpalain, Panginoon. Salamat po, Diyos. At ang iyong gawain, Panginoon, sa lugar na ito, kayo po naman ang siyang magpalago, Diyos. Bigyan mo kami lahat nawa ng katyagaan, kasipagan, kasigasigan sa paglilingkod sa inyo. Nawa, huwag mo namin ipagpaliban, Lord, ang aming pagsamba, ang aming pagbabasa, ang aming pananalangin sa inyo, Diyos. Sa pagdalo sa gawain, Lord God, sapagkat ito po'y napakahalaga, Panginoon. Tulungan niyo po naman kami, Panginoon, na may katyagaan, kasipagan, Panginoon Diyos. Gayon din po, Panginoon, sa mga panalangin ng bawat kapatid, nawa sila po'y inyong tugunan ng Diyos. Patuloy na po kayo ang siyang manguna, Panginoon. Gayon po sa Bible study, Lord, sa iba't ibang lugar, iba't ibang dako, kayo po nawa ang siyang magpala. Pangunahan niyo rin po, Panginoon, ang aming pong mga kapitbahay. Patuloy mo silang iingatan at gabayan, Panginoon Diyos. At ganyan po, Panginoon, ang amin pong mga mahal sa buhay, patuloy niyo rin po sila ingatan at pagpalain. Salamat po na marami. At tuloy nga po, Diyos, amin din pong itinataas ko sa inyo ang aming mga kaloob. Basbasan niyo po nawa ito, Panginoon, at batid niyo po, Diyos, ang mga pangailangan ng inyong church, Lord God. Kayo po nawang siyang patuloy na magpala sa mga kapatid na patuloy po na sumusuporta sa inyong gawain po, Diyos. Hindi lamang po nawa naming pagsusuporta, Panginoon, anumang mga bagay, kundi maging pong aming suporta, Lord, sa inyong gawain. Nawa doon po kami lagi, O Diyos, upang kami po ay patuloy po na lumago sa aming pananampalataya. Salamat po na marami, O Lord God. Tunay nga po na sa inyo lamang po ang lahat na karangalan at kaluhatian. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. And amen. God bless you all. Awitin natin. Magkamain po tayo. Oh, I love you.